Sir, do you have any report regarding the progress of the pre-trial and markings? Yeah, thank you for asking that question. I think we're doing well, at least on the defense side, and I think even on the prosecution side, probably best to ask them. No? But we are very optimistic that we will be able to finish by end of day today yung ating pre-marking. Maganda yung naging progress kahapon and even this morning. So at least dun sa marking station ko, the one that I'm handling, I think we will be able to finish by 3-4 p.m. I also consulted my co-counsels sa defense team and sila din, they're very optimistic na matatapos din nila yung marking, kanya-kanyang marking nila. So yeah, hopefully matapos talaga. Of course, hindi natin alam kung magkaroon ng complications sa mga documents this afternoon, pero we're very optimistic na matatapos by end of day today. Kung ma-extend man, baka tomorrow, yun na yung latest. Sir, nakalista si Mary Grace Piatos at si dating Ombudsman, Deputy Ombudsman Carandang as witnesses ng prosecution. Anong implication nun sa inyo and anong gagawin? Wala naman po. Sa amin naman po, yan naman prerogatiba ng prosecution kung sino yung mga witnesses sila. So definitely if they're presented, we will be ready to cross-examine them. Sir, nasagot nyo doon sa BIR banks? We will be filing po yung aming official formal response doon sa manifestation ng ating mga kasamahan, mga kaibigan sa prosecution. We are planning to file that by tomorrow. Pero sir, matatapos, kung plan nyo matapos today yung pre-trial, ano pa po ang point kung by tomorrow magpa-file ng response? Well, yun naman po ay hindi naman ang decision din po niyan ay sa impeachment court. So if hindi naman, wala naman pong nagiging implication. We will file our comment by tomorrow. Until 7 p.m. pa rin kayo today, sir? Today, I think yes, but we're hoping na hindi na kailangan mabot sa ganun. What are the articles left for marking, sir? Both articles are still there, Articles 1 and 2. But as you know, nagkaroon ng 2 marking stations na, dalawang groups na yung sa Article 2, and yung sa confidential funds naman, isang araw pa, naghiwalay-hiwalay na talaga yung mga groups, marami nang ginawang mga marking stations. So that's why we're optimistic. I wouldn't say confident, but at least optimistic na matatapos kami. Sir, kayo pa rin ba as witness during the trial? Ako po? Listed ka ba, sir? Yes, I think the prosecution listed me and I don't have any problems with that. Pwede yun, sir. Lawyer kayo ng defense. Pwede naman, because lalo na kung ang tatanungin naman nila ay matters that are not pertaining to my role as counsel to Vice President. Wala naman siguro ng problema. And if they really wish to call me as a witness, katulad ng ginawa nila sa Committee on Justice, hindi ba? Wala naman tayong problema. And then to clarify, sir, the witnesses nila, halimbawa po si Odo Carandang, they can also call that as their witness tama po ba? Sino po? Yung defense po, or cross-examine na yun. We can cross-examine them. We can also call them also, but it's a pre-trial brief namin. Wala naman kaming sinama na ganung witnesses. But definitely, when they're called as witnesses for the prosecution, the defense will have the right to cross-examine their witnesses. Pero sir, si Mary Grace Piatos, wala po sa defense. Wala po sa defense. Ang narinig ko, I think kanina umaga lang, banggit daw that part siya ng witnesses ng prosecution. Well, that's the prerogative of the prosecution. And sa amin nga, parati namin sinasabi, once they're presented, they will be subjected to cross-examination on our part. Anong circumstance haharap si VP sa trial, sir? Kung kinakailangan, hindi ko pa masabi sa iyo yung exact circumstance. It will be part of the legal strategy, which obviously we will not disclose. But in case kailangan, that will be upon the advice of counsel, which is the defense. But she's willing, sir, pag kinakailangan. Well, I don't want a soundbite kasi na she's willing because I'm sure that's what everyone's asking for. No? But kung kinakailangan, bakit naman hindi siya haharap, diba? Kasi parati natin sinasabi na hindi maharap si Vice President. But what we're doing now is pagharap sa mga aligasyon. Diba? What they're pushing for is a physical appearance. But physical appearance, for example, the pre-trial stage, hindi naman niya siya kailangan talaga nandito. Ano naman ang gagawin niya dito, diba? Kung nandito man siya. So, ang sa atin, kung dumating yung circumstance, kinakailangan niyang humarap, we will be the ones to advise the clients na kailangan niyang humarap. At doon natin malalaman kung Sir, 5 days what they are saying, di ba? So, ibig sabihin, the private prosecutors knows that they have to stick with what the law and evidence nila meron. And they have to keep the records sa kanila. So, sila po yung mga nasa mababatas na members sa prosecution, yung iilan lang naman, hindi naman lahat,
is that pagkatapos na appearance, lalabas pala para magpa-press con lang, no? So, that is something na technique na, well, sa akin naman kasi, Admar, I feel that they are making a mistake. But if they are my opponent, pabayaan mo po sila magkaroon ng this much mistakes. When somebody is making mistakes, do not stop them. Oo Let nga it po. be. No? Opo. Huli na lang, meron po Sure. bang No paliwanag, attorney, kung bakit kailangan ng 2/3 or super majority para ma-convict, para ma-impeach ang isang impeachable official? Because the Constitution said so. Wala tayong magawa niyan eh. Sabi kasi ng Constitution, 2/3 of all the members of Congress. I-try po ninyo, sa lahat po ng nanonood dito ngayon, try nyo po i-search sa Gemini, search nyo sa ChatGPT, sa Google and everything, ano ang meaning niyan. And it always lead to the saying that all members, supposing there are 24 members, how many is 2/3 of all the members of the Senate? Then they would say it's 16. How about if there are already 23 members of the Senate dahil namatay ang isa? Then, ang computation, constitutional denominator would be 23. Apo. Because it is always the members of the Senate. Now, those people advancing that it must be flexible, it is not written in stone and everything, you have to look at their backgrounds. Lahat po sila niyan is talagang almost all of them are aligned with the same desire to remove BP Inday. Dito naman sa amin na side is that even if they are not aligned with BP Inday yung iba, if they just follow the Constitution and what it says, yun ang sinasabi eh. And they have to follow that, no? Because that is what the Constitution says. Meron tayong principle po na kapag hindi po sinabi, wag niyo po dagdagan. Apo. Kasi parang gusto nila unless, ganyan na interpret. Hindi, wala kasi in-interpret na ganun eh. So, wala kasi sinabing yun, wag na po nating dagdagan. Opo, clarify ko lang po, Yes. attorney, no? Malina Advance. naman yung 2/3 doon. Pero wala bang talagang paliwanag, lalo na doon sa mga framers, yung pinaka-essence, pinaka-espiritu, pinaka-kaluluwa, bakit napili nila na 2/3 talaga ang ilagay nila doon? Actually, ni-search ko yan siya dito, Admar, no? And I think I still have my research here. Kasi ang discussion at the time by the framers, kasi tinignan ko doon sa website ng Supreme Court, no? Yun, ang konti lang passing nga eh. Dumating lang, hindi nga talaga pinag-usapan yun siya. And I think that the main reason this was done, is to protect, no? The main reason is to protect the unceremonious or parang yung paggamit ng impeachment proceedings to politically attack an opponent. Because we know for a fact this is political in nature also. In order that yung mapapailan lang ng kaso po, Admar, is a person or impeachable official that has committed a serious wrong that it is considered as so culpable, at even the public would say that he did something wrong, not so grave that he or she must be removed from office. So that is the purpose, no? That's the reason the highest given of yung 2/3 na parang protection, no? That is the tawag na you need to have a supermajority to make sure na yung tatanggalin po is not for purposes of na politically motivated, but really that particular person committed a wrong that is so much grave and actually a culpable violation of the Constitution. Binasa ko po yung primer sinabi yung mga statements nila doon, and dinaanan lang talaga yan siya. And I think they inserted that in order that that is really the intention, no, to make it very, very much difficult to remove an official para wala po yung gamitin for political
purposes or political persecution. Paul, dito nga po sa impeachment, marami na tayong mga naririnig, no? Actually, natalakay na natin ito nung unang parte, kaso nga lang, marami pang mga pahayag, no? Unang-una nila yung mabigat yung yung tunog lata, at ngayon naman meron na namang parang pinapakialaman na ba ng prosecution yung diskarte ng depensa, sinasabing nangongopya o bakit ginagaya yung aming mga ganito. Meron pa silang sinasabi na bakit hindi na lang same lang yung pag mark nito, same lang din naman yung gagamitin natin. Pumalag dito ang sa side ng depensa. Parang ang nakikita ng ating mga kababayan dito, bakit yung pinapakialaman yung sa side ng depensa? Halimbawa, either pinupunan ninyo or gusto ninyo mangyari, yung gusto ninyo mangyari na gawin ng depensa. Attorney, ano masasabi niyo po rito? Alam mo, Admar, no? Agad yan, no? I've been into litigation practice for about 27 years. And this is always I say, kapag yung opponent mo is maingay, ibig sabihin, mahina ang ebidensya. And at the end of the day, they would come and seek for compromise. No? Because if your evidence is strong, you keep silent. Because you want to at least get all the surprises available na talagang how to pin down your opponent. No? Or the adverse party for that matter. Para pong ilog yan Kapag maingay, mababaw po, di ba? Pag malalim, tahimik. So, what I'm trying to say is that this kind of technique, yung optics nila, aside from being an optic, is a clear manifestation that their evidence is are actually not that strong. And pinupuna nila in order to create an illusion or an optics to the mind of the people na mahina itong defense ng kabila. Take note that they were always also saying that they should have presented, inarrate daw dapat kung ano yung nasabi doon sa kanilang pretrial brief, sa answer, bakit daw hindi ganun. You don't comment on that. Pabayaan mo yung kalaban mo if that is their style or feeling mo is pangit yung pagkagawa. Pabayaan mo. Let them do that. You concentrate on your own, especially in a prosecution like this one, because you have the burden of proof to have the respondent convicted. Then you have to concentrate on your evidence. Huwag po kayong mag-concentrate na pares kami ng witness and everything, because that happens all the time. I could also utilize their witness. We have common witnesses. And your evidence, I will also use my own evidence kahit na pareha. So it is a technique, it is a matter. No? But the moment you start complaining without even any water, which I considered as shallow things, na mga objections and manifestation, it only shows that their evidence are weak. Yun nga po, no? Pero yung dahil ba hindi lang sila sasalang sa impeachment court, kundi maging sa court of public opinion, kaya nadadagdagan itong maliban sa pagpresenta, paghahanda ng ebidensya, pati yung mga propaganda, mga pahayag, kasama po dito. Kasi alam natin, ang impeachment court kasi hindi yan kagaya talaga ng regular na korte. Yes. May halong politika yan, manunood, malimit, heavily publicized talaga yan. So makikita, mapapanood ng taong bayan. Kaya kailangan ng ganito, parang kagaya sa panahon ng digmaan, na meron ding mga propaganda. Halimbawa, dito lang sa nangyari sa US at Iran, may kanya-kanya silang mga propaganda at mga pahayag. Attorney, tama po ba? Yes, that's true. Akin naman, if that is the style of the prosecution, hindi subtle ang pagkagawa nila ng optics. They are going to the point of propaganda na that would involve, meron naman silang grupo na nagagawa ng optics na ganyan. So what I'm trying to say is, if you want to maintain that kind of parang integrity at saka yung kagalingan mo para sa perception ng tao na malakas sila, then you should at least look like that. No? Na tingnan mo ang defense ng grupo is that very calm when they talk direct to the point in the law. And we know for a fact na meron din silang mga at the back. It's possible na somebody or voluntary nagka-propaganda in favor of the defense.
But that is that one thing na hindi nila ginagalaw. They always say, we cannot comment on that because it should be done. We will file our response and everything. It makes them more professional. On the other side of the camp, ng grupo ng prosecution, nangyayari tuloy is nakikita silang nakikipag-away na parang bata. Hindi sila nagiging professional tingnan, no? Except for a few, no? But karamihan is that, because probably, aside from the fact that yun din ang kaya nila na engagement. But take note ha, may nabasa ako and parang sinabi nga doon, meron ako narinig na yung pala mag-appearance lang pala sila doon, pakita, then aalis, iiwan na sa private prosecution. Yung maingay naman pala is yun pala yung nag-appearance lang. But you did not hear from the private prosecutors na ginawa mo yun may be invalidated and at worst, you may be criminally responsible. Yeah, one good example that I always say during my talks and with my lectures with my students, I said, like in yung June 3, noong pong nineclare po nila Gatchalian na 23 na ang quorum at sinabi nila ang 12 is that would constitute as the quorum. Binaba po nila yung 23 na numbers, no? And they grabbed the power, no? Now, aking issue dyan is that whether or not they did it in good faith, considering daw sa Avelino versus Cuenco, and at the same time, yung mga past things na nangyari sa Jordan Lederilon, etc., it would, taking into the whole context, yung ginawa ba nila doon, at saka yung mga corresponding na pangyayari before they formally took the true majority, yung nagkaroon ng special session, between that period, yung pong pinagagawa nila, tama po ba yon? Meron po ba yung validity ang action sila, like that the resolution na i-amend na pwede mag-choose ng presiding officer, na pinauwi yung mga empleyado, tapos yung question is, meron po bang validity yung ginawa nila? That is a big issue. And now, if you look at the whole context po, Admar, is that ano ba ang purpose kung bakit nila ginawa yon? Then their good faith purpose would be saying that gusto namin magtrabaho. Gusto namin hindi makripol ang Senado. Okay? Now, if we could prove, if the other camp would be able to prove that the purpose is really to prevent the ex-soldiers to testify, then they are in bad faith. Because immediately after that, kasi binuwag ka agad and they said there is no stop ang session on Blue Ribbon Committee in order that until further notice, no? And then, nung nag-conduct na sila ng session, hindi naman din sila nagtrabaho because ang mga pinag-a-approve naman nila is ibang reorganization kaagad, no? And during sa special session, when President Marcos called, no, hindi nga na-follow yung agenda na gusto ni Marcos, na hindi naman din siya priority bills, no? In the first place, and pagdating sa special session, talagang kinuha lang nila formally yun pong upuan ni Cayetano. And thereafter, ang first legislation nila was to declare Waling-Waling as our national orchid. Opo. Pero dito tayo sa ibang issue naman. Sige po, po. attorney. No? Unahin ko lang muna, bilang taga Davao rin, may pangyayari nga doon sa Tacloban, no? Nagbigay ng pahayag si Vice President Sara Duterte na may nakikita siyang kakulangan sa side ng government. Sumagot na naman ang government, ang may kasalanan ang mga Duterte. Ano po ang masasabi niyo po rito, attorney? Imbis na harapin, gumawa ng hakbang. Actually, nagkalat din ito sa social media na dahil naging violente daw yung mga kabataan ngayon dahil sa panahon ni former President Rodrigo Duterte. Actually, yun nga ang always ko kinacomplain because she is not acting talaga as a spokesperson, no? Ang kanyang ginagawa is that every time there is a statement on the part of VP Sara and the Dutertes, she feels that it is an attack against her boss na si President Bongbong Marcos, no? And automatic po kanya na default po na kanyang sagot would be to defend it, no? Yan, sabi kaagad kayo, bakit in 2019 merong nangyari na ganung barilan, bakit walang nagawa?
Hindi naman po yun ang ibig sabihin. The failure of the government not only refers to this instance government but all government, because we have to understand na ito pong batas natin on juvenile, no? Juvenile law natin is very, very masalimot because it is always a case-to-case basis. This is not a fixed law. Hindi katulad po, no, kung pagsabihin natin sa National Internal Revenue Code natin, pag sinabi natin, magkano ang capital gain tax? 6%. O, yun lang, fixed na yan. But this one, it involves so much dynamics, no? One situation that may happen in Tacloban may be different in Davao, and it would probably differ on the facilities, yung bahay pag-asa nila, and how the social worker works there. Kasi iba man ang nag-work sa kabila and everything. So, ibig sabihin po, it always teaches us na dapat po strengthen po natin yung batas ng juvenile law natin. And by doing that, we have to seek those happenings na nangyari not only during this administration, including all past. No? Because sino ba ang government na may gusto nito? Hindi man ito matter that we would want. And we have to understand that nagkakaroon po tayo ng tinatawag na generation gaps, Admar. Like for me, I am a baby boomer. Then after that, nagkaroon po tayo ng tinatawag na mga millennials. Then nagkaroon tayo ng Gen Z. And I think Gen Z ito sila. And then we have this now, the Gen Alpha. No? So what I'm trying to say is that, no, you know, these children, when they were born, they do not know about the past 1972 martial law. They don't know about the war. They were not there. And when they woke up, meron na silang ganito, gadgets, and dependent on this gadget. So, meron po tayong tinatawag na generation gap. This must be filled in. So, in each particular government na dadaan po dyan, may kanya-kanya po yan silang pagsubok. Kaya nga, natawa na naman ako. That's why I do not listen to her anymore kay spokesperson Claire Castro, because puro ad hominem, in defense kaagad sa boss niya. Default niya yan eh. Hindi default, nasagot niya kagad automatic. But hindi yun ang issue. Ang issue nito, how can the government now? It is not even ang enforcement ng problem. It's even the law that I see some loopholes that should be addressed to strengthen it. Hindi po ito ang executive department lang ang bantayan. Ang dami po. Ano pa yung mga basic units natin? Family, it starts there. Sa barangay, sa ating community, sa school, yun ang mga bagay na natin i-take care. Pati ang batas itself, no? Because we have to admit that this possibility, mangyayari ito ulit. Hindi man ito yung once lang ito mangyari, no? Because of the problem. So, dapat magtulungan. Pero ang kanyang default answer, sisihin kagad ang mga Duterte. That's why I do not listen to her anymore, Admar. Oo nga po, parang laging handa, no, na ibinaback to you. Na kumbaga parang sumatotal, Duterte pa rin talaga may kasalanan. Pero napag-uusapan na po itong juvenile justice. Nagre-resurface ulit yung mga dating clips or videos na nag-explain si dating Pangulong Rodrigo Duterte kasi kabilang siya sa mga pumuna rito. At may say talaga siya kasi minsan siyang naging pinuno ng isang malaking syudad. Ang makaka-relate nito ng husto at mas kumbaga nasa front line kung ito nga bang batas na ito ay epektibo o hindi, is mismo ang pagiging mayor sa mahabang panahon. Nakita niya. Actually, doon ako sa Davao City kasi 2008 hanggang 2013 ako sa Davao. Meron ding mga pasaway ng mga CICL doon. At sa pag-monitor ko kasi naging field reporter ako, yung ibang mga menor de edad nagdadala ng mga birth certificate kasi alam nila na wala silang magiging kasalanan na po. So, dahil dito, dapat maging flexible ang atin sigurong legislative at executive na ito ay maamyenda imbis na lagi na lang dedepensahan itong mga ganito. Kasi nga sa pag-usad ng kagaya sa teknolohiya, dati wala tayong mga gadgets, TV lang, pwede nating malimit yung pinapanood ng isang bata eh. Kasi television lang yung babantayan mo, pwede na niyang
pwede siyang hindi alam niyo na, yung mga napapanood, no, na ngayon kahit nabantay mo yung TV niyo, ang dami, magbabantay ka sa internet cafe, cellphone, tablet, desktop, marami ka nang babantayan po, Yes. attorney. Ano masasabi niyo po dito sa mga ganito? That's true, no? In fact, meron akong mga anak ngayon, Gen Alpha yan sila eh. And really, when they were born, nandiyan na yung gadget eh. And we cannot stop that. So, ang aking suggestion po sana is that everything should start from the parents kasi, no? How you talk to your children and explain and give them history about the generations, no? Because kailangan i-bring mo sila doon sa yung gap na yun, ma-fill in yun para yung story of what happened, no? Bakit, paano kami pinalaki ng parents, ano yung nangyari noong unang panahon, so that they would understand clearly, no? Because ito pong mga readings na pinag-aaralan ko nabasa ko po sa mga psychology nito, mga bata na ito, is that sometimes they do not understand, katulad nung sa baby boomers, is that we suck it up, no? Kung sakaling merong problema, pagkasahin mo yan, ayusin mo yan, and di ba, sabi mo, walang TV. And then pag lumabas kayo, basta gabi uwi ka na before para magkain sabay. Ganun. Iba po yung rules noon, iba po yung rules ngayon. And they have to understand that, so that the moment they understand that, they tend also to adapt and somehow cooperate with the kind of discipline that the parents are going to introduce to them. At the same time, the parents would also understand them because they are born that way. It's a two-way process, no? So that in order that na maging maganda. At the same time, it's the law itself, yung created natin, itong juvenile law natin, yung Juvenile Justice and Welfare Act 2006 pa ito, although amended na ito ng Republic Act 10630. However, I think we need to revisit this one, no? Ang issue dito po, Admar, is actually yung age of criminal responsibility. Yan ang pinag-aawayan ngayon, no? And sabi nila, hindi. Kasi alam na nila na may kasalanan yan sila. Kunyari, 13 years old. Bakit sila exempt from criminal liability, no? And then, they would say na since exempt from criminal liability, alam man yung ginagawa niya. We have to understand that during that 13, meron na ba siyang discernment na mabilis niya na maintindihan na mali at tama ang ginawa niya as compared noong panahon, let's say, ng millennials, na papasok pala ang technology noon, na pwedeng sabihin natin at 30 noon, exempt pa talaga sa criminal responsibility. What I'm trying to say is that, alam natin, immature sila, but the knowledge of right and wrong, mas mabilis na po maintindihan ng mga bata ngayon because of the gadgets, because of the social media, because of our technology right now. So, yun po ang dapat i-assess. No? Hindi po pag-awayan ang issue na even if, let's say, ito mga bata na ito, they committed a crime. In fact, I saw in the text messages nila between the two, and parang, baka maano tayo. Because, hindi tayo makulong nito because we are minors, no? Mayroong ganong statement. So, how did they get that? They got that from the social media. And they got that through internet. They got that through ChatGPT. And siyempre, magsasagot sa kanila. So, akala nila, ang ugali ng mga bata na yan, ganyan ngayon, mga Gen Z, is that bugso ng damdamin, i-push nila. Tapos, ang ending, yun ang remorse, ang kanyang pagsisi sa ending, nagawa na. So, what I'm trying to say is that we have to prevent that. And by saying that they should know that these children, that they have discerned in doing that, na meron pong kaakibat na punishment. Not necessary penalty na makukulong, no? The punishment in the sense that for every action, there is always a consequent reaction.